Magandang maulan na hapon sa inyo mga kuano. So eto, hapon na tayo nag-vlog kasi may nilakad ako. Pero bumalik agad ako kasi andyan na naman yung ulan. Nagbabadya na naman. So 5 araw nang umuulan mga kuwa. At halos di na tayo nakakaalis dun papunta sa site namin. Nakakapunta tayo ng Panandalian, pero ayan na naman yung ulan. So, ito tayo sa totoong sign ayon sa karanasan. Bakit nga ba ganyan yung title ko mga kuano? Ito kasi yung mga sign na ayon sa karanasan ko, no? Hindi ako kumukuha ng ibang sign na o ibang karanasan. Ito ay mismong nakita ko sa aking mga mata, na experience ko, at ito talaga ay mga inuukit sa bato, no? So, hindi ito gawa-gawa lang ng mga kahit sinong tao dyan. O ito ay kwentong barbero lang. Ito ay karanasan ko talaga. So, bakit ko ito sinishare sa inyo? Kasi gusto kong malaman ninyo ang kahulugan. Kasi itong mga sign na itong mga kuha ay nakuhanan na. Nakuhanan ng iba. At saka ito ay may pruweba. No? Wala na akong masasabi kapag ito yung sign na makikita ninyo. Kundi ay hanapin talaga ninyo. Ay talagang mayroon talaga yung nakabaon. So, ito yung mga sign mga kuha, no? Napakagagandang ng mga sign na to. Mga treasure hunter lang talaga ang nakakaalam ng mga ganitong sign. Ang sabi ng iba ay, bakit kakuha? Nasa libro. Yung mga sinasabi mo nasa libro. Oo nga, yung iba nasa libro. Pero nakita nyo diba personal? No? So, ito mga kuha, no? Ito personal ko itong nakita talaga. Na-decode at nakuhanan ng mga item. No? Sabi nila, bakit di ka pa rin mayaman? Oo, alam ko namang hindi tayo yayaman dito. No? Kasi may boss tayo Sahuran lang ako mga kuha, no? So noon yun. So ngayon ay mga 2 taon na siguro akong medyo lumaylo sa kanila. No? So nagsulo na ako ngayon at nagtutulong-tulong. Tapos nag-vlog na rin ako para ma-share sa inyo kung ano yung mga experience na dapat nyong malaman, no? Dapat na may bahagi. Na kailangan talaga may bahagi sa iba para malaman nila yung kahulugan, no? Hindi yung mag-iisip-isip ka pa, no? Kapag nakita niyo ito, sabi ni Kuya Cecil, ito yung kahulugan niyan, no? So, mayroon kayong idea. So, unang sign mga kuha, itong paa na nandun sa taas ng bato, no? Nasa tuktok ng bato. Pero itong bato na to ay halos silaki lang ito ng drawer, no? Tapos parang nakaumbok siyang ganun, pero nasa taas siya. Tapos nakaharap sa araw kapag alas 7 ng umaga ay sentrong-sentro niya. Ang nakakuha naman ito mga kuha ay si Uncle Sam, no? Hindi na tayo magbanggit kung anong lahi, pero pag Uncle Sam ay foreigner na puti. So, hindi ko ba alam yan kung isa ba siya Russia, America o British, no? So, si Uncle Sam ay foreign na tao na puti, no? So, ito si Uncle Sam. Nakita niya itong sign na to. Tapos kinabukasan, nakita ko din yung sign na yan. Pagbalik ko kinabukasan, binayaran na yung lupa. So kami naman, medyo nahuli kami. So naunahan kami. So wala kami magagawa doon. So, ang ginawa namin, nakiusisa na lang. No? So nakikinig-ginig na lang kami. So nalaman ng boss ko yun na nabili pala ng isang Uncle Sam yung lupa. Tapos, yung ayon sa map nila, ay nasa bato nakalagay yung dipo.
no? Small depot. So mga 6 na barita yung nakuha doon, makakuha doon sa 6 o 8. Basta ganun yung sa naalala ko, 6 o 8 siguro yung makakuha. Andun sa sa loob ng bato, yung item, binasag nila yun. Maaga, maraming tao, no, sa Muslim area makakuha. So wala magagawa yung mga tao doon dahil ay nabayaran na yung lupa eh. So malaki yung pagbili ng lupa, no, malaking halaga. Nung nabili yun makakuha, no, nung nakuha yung 6 ba yun? O 8 na bar, ay yung papel ng lupa binalik dun sa may-ari, no? Sinabi dun sa may-ari na sa'yo na ulit yung lupa at dinagdagan pa yung binayad sa kanya. So alam ng may-ari na may nakuha dun. So dahil siguro yung may-ari ay hindi marunong mag-treasure at wala namang alam yung mga kapatid nating mga Muslim, ay ayun, pumayag na lang sila. Tapos nagpadagdag na rin sila ng bayad kasi may nakuha talaga. So yun ang totoong kwento na halos hindi ko makalimutan kasi nasulot kami diyan, no? So hindi kami naka-arte diyan. So nakuha ng Uncle Sam yung small depot doon na walang kahirap-hirap. Isang araw lang makakuha. Gumamit lang ng pundidong sinsil yung mga tao niya at jackhammer, no? Para mabutas yung maliit na jackhammer. Mabutas. Tapos doon ngayon ilalagay yung pundidong sinsil. Tapos papaluin. So, yun. Isang araw lang. Wala pa nga. Di pa nga umabot. Di rin umabot ang 12 oras. Mga 8 oras. Tapos na. Simula ng alas 9, alas 3 ng hapon, paalis na sila. Yan ang pinakamagandang may kwento ko sa inyo ngayong araw na makuha. Ayos! So, ang pangalawang sign natin makakuha ay itong kamay na parang naka-okay. Yan. Ganyan. Yan. Naka-okay, no? Tapos mayroon siyang dot, tapos may puso, no? Nasa bato yan makakuha, no? So ito yung kwento yan makakuha eh. Bago ko sasabihin yung ibig sabihin yan, kukwentuhan ko muna kayo ng napakabilis na kwento. So merong pumunta dyan na mga treasure hunter at naghukay sila ng sa ilalim ng post, no? Pa-drop sila. Halos umabot yung drop nila ng drop sink, halos umabot sila ng 40 feet. Tapos may tubig. Pinasok ko yung ginawa nila doon. Napakasikip mga ako. Halos di ka makagalaw. Pero yung bunganga nun mga kuha ay gawa talaga ng Hapon. Yun talaga yung binutas ng Hapon. So akala nila doon na ang item sa loob. So mayroong kwarto doon sa loob na parang hindi ka nakatayo, para kang hindi nakaupo, hindi ka rin masyado nakatayo, nakayuko ka, nababag na yung ulo mo. So parang tulugan yun ng mga Hapon, no? Marami ring kasili doon makakuha, no, sa loob. So nung naghukay sila doon, wala silang nakita. So ito kami ngayon, bali na sa Bigfoot ito eh. So hinahanap namin yung area na yan, nakita namin yan. So ang pinapunta naman namin dyan ay yung kasama ko. So huli na akong dumating dyan. Siguro mga 3 araw na sila doon. So yung kahulugan ng kamay na to mga kuha ganito,
ay ah, usually okay to eh. Sa atin okay. Pero sa code dito is okay din. On the spot. Pero kasi may dot siya. No? Alam niyo mga kuha sa bato may nakuha din. Pero yung small D po niya ay nasa likod niya. No, bato. Tapos andun yung sapa, malapit yung bato sa sapa. So, imbis na paaharap ka, nasa likod niya yung parang ganyan yun eh. At the back ba? No. Yan ang ibig sabihin niyo mga ano, at the back. Mayroon akong pupuntahan nito eh. No. Alam kong mapapanood nila ito. No, siguro may excite sila pag nakita nila yung kahulugan na to. Kapag ganyan mga ko, ano, okay yan. Pero parang ganito yung mga ko eh. No? Ano, at the back. Ganyan. No? Nasa likod. So, may item doon. So, ammo box yung nakuha doon sa may bato. Tapos, sa likod ng bato na yun makakuha. Malapit sa sapa. Nakasimento. No? Andun yung box makakuha. So, kami kasi yung time na yun may map talaga. No? So, maraming nakakaalam yan makakuha. No? Alam ko, meron din ako nakita niyan. Diyan sa mga area ng kapatid nating Muslim. Pero hindi natin magalaw-galaw. Buwis buhay doon. So, preserve na lang yun kapag pumayag na lang sila. Pero itong experience ko dyan mga kuha, no? Ang kahulugan niyan, okay. Parang ganyan lang yan mga kuha eh. At the back, sa likod, ganyan. So, ganyan mga kuha, no? Napakagandang experience niyan nung kami. Kasi, minumulto kami dyan mga kuha. No, may umiiyak. Hating gabi mga kuha, tumatawa yung babae. May tumatawang babae. Lakas-lakas, gising kami lahat. So, halos yung matatakutin ay magsiksikan na, no? Pero marami kami. So, dumidikit sila dun sa may malakas ng loob. Minsan, yung may malakas na loob, parang nawawalan na rin ng tiwala sa sarili. No? So, mga hindi marunong na maniwala dyan sa mga ganyang karanasan, pag may nakita kayong mga site, subukan yung tulugan. No? Subukan ninyo doon kayo matulog. So, mga 5 araw natulog doon. Magandang-gandang experience na yan. No? Camping kayo. Ihaw-ihaw. Pagkagabi, medyo malayo kayo sa trabaho nyo, medyo shot naman ng kunti. So, ang maganda dyan makakuha, yung sign na ito, no? Yung ganyan. Mahirap sabihin, pero ganyan lang yun. No? Ayos! So, ito yung pangatlong sign, mga kuha, no? So, C na may muka. No? Ito yung C na may muka. So, experience ko dyan makakuha. Bali, nakuha na namin yung ano yan eh. Yung item dyan. Tapos nagpaiwan na lang ako. So, nung nagpaiwan ako, ay may nakita ako doon makakuha. So, napakagandang experience yun kasi ako lang mag-isa, no? Halos binablog ko lang yun eh. Tapos nung tinitingnan ko yung mga bato, mayroon pa palang isang itinago na jackpot ako doon. So papakita ko sa inyo yung mayroon pa ako dito yung mga 20 grams ito. No? Ang mga nakalagay dun mga kuha ay ito. Isang sinunog na ginto, no? Maitim pa. Ayan, no? Makuha, maitim pa. So kapag ginto mga kuha, no? Umiitim yan, no? Kapag nababad talaga siya. Hindi siya nagiging green. Kasi pagka bronze yan, dapat green yan. So itim yan mga kuha. Ayan, no?
So ito ay mga nasa 18 karat siguro. Ko. So nabenta na ang iba na ito pag nangangailangan ako. So nabenta na. So ito ay isang souvenir ko makuha. So ito yung mga nakuha ko doon. So mayroon pa akong nakuha doon mga kuha. Tinatago rin pala ng hapon ito yung tick-tight. Tick-tight, no? So itim na galing sa pagka bumabagsak kasi yung yung bulalakaw, pak. Bali ito yung parang pawis niya, no? Tumatalsik to. So ito yun mga kuha. No? Ang alam ko sa ibang bansa ito is 1,000 per gramo. Ito. Sa Malaysia, sa Indonesia, 1,000 per gram ito mga kuha. Kasi ginagawa nila itong anting-anting. So ako, ginagawa ko rin ito. Pang depensa sa sarili ko. No? So itim talaga yan mga kuha. No? Napaka-itim yan. So ito naman yung ginto na 18 karat kasama dun. So ito na lang yung mga naiwan sa akin at yung bato. Yellow gemstone. No? So ang kahulugan kasi yan mga kuha, ang sign na to, ang kahulugan niya, kapag may C daw, yung C, tapos may muka, ay nasa bato. Tapos yung bato, may tinitingnan siya na triangle na mayroong money sign. No? Bilog. Tapos nakaturo siya dun sa isang bato. No? Malalapit lang yan mga kuha, yung sign na yan. Malalapit lang kasi parang ang nagbaon nito ay pang personal. No? Personal niyang gamit. So ayun, naging personal ko na din. No? Nagiging pasalamat ako sa niya at may naibigay niya sa akin to. So alam niyo mga nakuha na sa biak na bato dito sa gilid niya, nandun ko lang nakuha yan. Napakababaw. Wala lang siguro mga isang ruler. No? So ang kahulugan ng sign na makuha ay yung item daw ay nasa bato, yung tinitingnan ng mukha dun sa pointer. No, yung tinitingnan niya ay pointer. So hanapin mo na lang yun. So hindi ka lalayo, mga 5 meters ata yun. No? Mga 5 meters yun. Yun nakuha ko makakuha. So yan yung karanasan. Nagsulo akong unang araw ko na nagsulo akong nag-treasure. Ako lang mag-isa. No? Sa time na yun ay paalis na ako sa kanila. So nagbabalak na ako. Mga ano yun eh. November ata yun. Mga nakaraang taon. No? 2 years galing ngayon. No? So yun mga kuha. Yun yung karanasan ko sa sign na yan. Baka ako makita nyo yan eh. Yung may C. Tapos may mukha. Yun ang kahulugan niya mga kuha. Mayroon siyang tinitingnan na pointer. Tapos yung diretso na yung pointer nakatingin na dun sa item, yung bato na tinitingnan niya. Ayos. So, ito yung pang-apat mga kuano, pang-apat na sign na may share ko sa inyo, no? Ang sign na to ay tinatawag kong Maginoo, pero medyo bastos. So, sa Japan kasi noon pa ay mayroon yan silang festival na sinasamba nila yung ari ng lalaki, no? So yung lalaki ay napakaswerte. So ito yung kahulugan na binasi nila doon, no? Ayon lang sa akin binasi nila doon sa festival nila.
yung ari daw ng lalaki, ito yung kahulugan niya mga kuano, yung sign na yan. Yung ari daw ng lalaki ay mayroon siyang papasukan na kuweba. So yung ari ng lalaki ay mayroon siyang ilalabas na ipapasok niya sa kuweba. So kapag nakita kayo ng ari ng lalaki, ang ibig sabihin niyan ay may tunnel. So open tunnel yan. So yung open tunnel na yan ay nandun daw yung ilagay ng lalaki, yung item. So yung item na yan mga kuwa ay talagang mahalaga. Kasi ito ay aalagaan ng babae na binigay ng lalaki. So, ito yung kahulugan niya makuha. Ang ari daw ng lalaki ay tunnel ang hahanapin natin. So, sa treasure code, doon lang nila siguro kinuha, no? Pero yun ang analisa ko dyan, mga no? So, marami na siguro nakakita ng ari ng lalaki dyan na ginawang sign ng hapon, no? So, napakagandang sign yan makakuha kasi open tunnel. Tapos, papasok kayo dun. Isagad mo pa. So, nandun sa dulo ang item makakuha. Ayos! So, ang panglimang sign mga kuwa ay itong hagdanan. No? So, nakita namin itong hagdanan noon. Madalas makikita nyo yan na nasa gitna ng parang patanel. Bundok din to. Parang gaganyan siya. Tapos nasa gitna yung hagdan. So, ang kahulugan niya mga kuwa ay entrance, no? Boxes of gold. Yan ay nasa gitna daw yung item. Kung nakikita kayo mga kuno, yung A, tapos mayroong parang dot dyan sa gitna niya. Yan yung magsingtulad sila mga kuha. Para daw nasa gitna yung item, nasa gitna ng tunnel yung item. So, papasukin mo yun. Tapos, marami ka pang pagdadaanan dyan. So, malayo pa yan. So, entrance yung hagdan ay boxes of gold. No? So, ang kahulugan niyan tatlo eh. Kasi yung A na ganun, na may dot, ay nasa gitna ng tunnel ng item. Yung hagdan naman is boxes of gold. Tapos, entrance pa yan. So, birang makikita yan mga kuha. Kasi, yan yung mga medium dipo. No? Boxes na yan. So, hirap kami yan noon. Nung kumuha kami yan, bali pina-open lang sa amin yan hanggang mga 60 feet drop. Ang pa 45 degrees pa ganyan yan. No? Pag na-open namin yun, tapos parang may hagdan siya sa baba. Tapos pa-plane na naman, tapos hagdan na naman. Pero naka-close yan makakuha. Nakasara yan ng buhangin. Sipin mo sa tuktok ng bundok. Yung entrance niya ay may buhangin. Buhangin yung talagang tinanggal namin yung buhangin. Tapos naka-close na naman. Kala namin sarado na. Kasi yung kinlose nila makakuha, no, sinara nila, ay parang natural din, no? Ang tawag namin doon ay yung parang simento ba, pero natural siya na ginamit din, no? Parang dinurog siya tapos binuhulit. Dapanas, no? Dapanas yan. Buhangin na may mga itim-itim, kulay brown yan siya, o may mga buhangin na dumidikit-dikit doon. So dinurog yun, tapos bumutas sila ulit, tapos binalik nila din ulit. Parang natural lang. Tapos dire-diretso lang yun. Pagdating namin ng dulo yung mga kuha, mayroon na kaming 3 na yung block na nakuha namin ganun eh. Tapos buhangin na naman.
Pag pangatlo, andun na yung booby trap. Pagkakuha ng booby trap, hinto na kami. Lahat ng Pilipino, lahat na nagtrabaho, labas. Tapos pinasingaw lahat yung yung nasa hangin sa loob. Tapos binlasting nila ng napakahina. Pag narinig namin sa labas, parang ganun lang. Parang mas mahina pa sa escopeta. Yung air gun. Mas mahina pa yung tunog dun. So, wala na nakakapasok. So, ako lang yung pinapasok nila. Kasama yung boss ko. Kasi mga mga 5 hapon yan sila. Kasama ko sila doon. Tapos nag-usap-usap sila. Tapos may kinabit sila. Ako yung nag-switch. Akala ko ang malakas. Sus, parang ganun lang. Parang may silencer eh. So pagtingin ko ganun, hindi naman talaga basag. Pero yung gilid-gilid lang. Yung binasag. Siguro umiwas sila sa baka may booby trap na malakas na sasabog kapag malakas. So nung nakuha na nila yun, may nilabas sila na mga ganito sila kalaki na parang yung hinuhulog ng eroplano, mga dosing ganun, tapos mga wiring. Pero wala na, kalawang na yun makakuha, na-diffuse nila yun. Tapos yun na, palabas na kami lahat. Kami nasa kalsada na. Yung mga Hapon, yung mga foreigner, pinagsasakay na sa napakaswerteng sasakyan. So hindi na namin nakita kung ano yung sinakay nila doon. Pero sinakay na yun. So yung time na yun ay napaisip ako eh. Kasi ako lang talagang naghanap nun eh. No, sabi ko sa sarili ko, kung humiwalay na lang kaya ako, tapos magsulo. Ako rin naman ang naghahanap. So medyo okay na tong experience ko. So malamang makakuha rin ako. So eto nag-vlog ako para may pang tustos ako sa paghahanap. Tapos tumutulong ako para matulungan ko pa yung iba. Yung idea ko, maibigay ko pa. So ginagawa ko itong trabaho dahil gusto ko rin na ang Pilipino ang siyang makakuha din. So hindi lang sila. Minsan naisip ko na nagagamit lang yung Pilipino para sa makapasok sa mga area. Ako kasi makakuha, marunong ako magsalita ng Muslim, Tagalog, Ilonggo, Bisaya, Ilocano. Kunti lang alam ko sa Ilocano, Waray. Yung mga nitibo lang ang hindi ko pa natutunan. Pero yung Muslim makakuha, alam kong pagsalita, kumbaga hindi na nila ako malibak, hindi na nila ako na maisahan pa. Alam ko na kung ano yung mga sasabihin nila. Pero para lang din yun sa komunikasyon, para magiging maganda ang lakad ng pag-treasure. Advice ko lang dun sa mga taong tulad niya ng mga nitibo, no? May nakasama kayong isang treasure hunter na hindi masyadong marunong magsalita ng lingwahe ninyo, no? Wag na wag kayong magbulong-bulong, wag na wag kayong magsalita ng nitibo, tapos wag bulong-bulong kayo sa harap niya. Kasi iisipin nun, pinagpaplanuhan nyo na siya, no? Mayroon kayong masamang iniisip. Masama po yan, yung bulong-bulong na yan, no? Kapag nasa site kayo makakuha,
kung Bisaya lang yung lingwahe, Bisaya lang dapat lahat yan. Kung Tagalog naman, Tagalog lang dapat lahat yan. Wala po yan dapat yan na tinatago, no? Halimbawa, kaya kayo naman ang napunta sa Muslim area. So, pagbulong-bulong din sila doon. Naka-AK-47 sila. M16, Garan, M14. Bubulong-bulong sila. Nakaharap sa inyo. Ano kayo mararamdaman ninyo? No? So, yung pagbulong-bulong mga kuha, iwasan nyo yan. Yung nagsasalita kayo ng mga lingwahe ninyo na hindi naintindihan ng hunters. Kasi isa yan sa mga makasira sa samahan ninyo. Ang pinakamaganda niyan, kung anong salita, Bisaya, Tagalog, pagaluin nyo, na naiintindihan ng iba, kung naiintindihan ng lahat, yun na lang yung gamitin ninyo. Huwag na kayo maggamit ng salita ninyo. No, kahit pa kayo ay magka-tribes, pero may iba kayong kasama, so gumamit kayo ng national tulad ng Tagalog. Hindi, Bisaya. Kaya ang national dito, Bisaya naman. Siguro. So, yun ang gamitin ninyo. Para hindi mag-isip ang bawat isa sa inyo ng masama. Kasi ang pag-treasure mga kuha ay lahat ng demonyo nasa paligid mo na. No? Lahat ng mga panuway, no? Sa mga Bisaya, panuway. Nandyan na sa paligid mo. Chismis, mga ano ba yan dyan, no? Nandyan na sa paligid na. So, ingatan na masira ang samahan. Dahil ang samahan, ang tiwala, ayan lang yung dapat niyong paghawakan. Na magkakaisa kayong maghanap. No? So, wag na wag kayong magsasalita ng lingwahe ninyo na hindi naintindihan ng iba. So, hindi lahat ng tao ay katulad ninyo. Tayo ay, ang gamitin natin ay respeto. No? Magrespeto tayo sa bawat isa natin. Yan ang pag-treasure hunter mga kapwa. Ayos!